Hahayag, we often pray po no, na ah, makakadagdag po sa inyo sa spiritual na kaalaman. So today, it's the first Sunday of December, and siyempre, yan, kaabalahan na naman ng sangkatauhan, sanlibutan, kung ano-anong mga tinatawag na festivities, no? Mga selebrasyon, mga handaan, and ang daming paghahanda diyan, siyempre, no? Yung mga galing sa ibang bansa, mag-uuwian, dito magki-Christmas season. Okay naman po 'yan for reunions ng mga pamilya. But one thing for sure, the essence of Christmas, I hope, wag lang makakaligtaan ang pagkakataon po na pinahayag ng Biblia at taon-taon na lang po paulit-ulit si Pastor, hoping, hindi ko alam kung sino po ang gagamitin ni Lord sa 24th mismo, no? Amin pa pong didesisyonan ng council. Although kaming mga nandito lang sa Santa Rosa, we will go on live. Depende sa mga workers na hindi maaabala sa umaga. Nandito po kami. But, you know, we were defining it always lalo na sa mga baguhang kapatiran. If you really read your Bible, andyan po yan, Matthew 2, Luke 1 hanggang Luke 2, very clear na wala pong date, hindi December 25 ang Christmas. No? Ang dinideclare lang po ng Bible, there was this time na ipanganak ang ating tagapagligtas. And literally, yung materials na pinamigay ko matagal nang pinamahagit, inuulit-ulit natin, ipaunawa. Karagdagan po ito, no, sa mga sakaling baguhan at makakapanood mamaya. Kaya lang po natapat na isi-celebrate ng mundo ang December 25 ay due to yung tinatawag pong historical facts. Yan, paulit-ulit si Pastor diyan. But in the Bible, very clear, Matthew 2 at Luke, magkaiba po ang sequence nun. Again, here goes yung tinatawag naming synoptic gospel. No? Sa marunong po talagang mag-interpret at mag-ugnay ng Biblia. In Matthew, pansinin ninyo, nang dumalaw yung mga tinaguriang, ay hindi nga sila tatlong mga matatawag nating matataas na uri ng tao sa kanilang kaalaman, yung mga tinatawag na astrological study na yan, or somehow, they were looking for the King of the Jew. At alam namin po yun, na pinapaunawan namin lagi, bigyan ko lang ng backdrop yung mga baguhan, although lagi na ito na ipapaunawa ni Pastor, kasi it's December na naman, marami na naman tayong makakausap, kailangan na isi-share natin to Nabibigyan ba natin sila ng common sense? Matthew 2, and ganoon din po sa Luke, very clear na magkaiba ang eksena. Sa Matthew 2, nang dumalaw po yung tinagurian, tatlo po ang regalo nila. Tatlong klaseng regalo. Pero nabulabog po si Haring Herodes dahil dumating sila sa Jerusalem, nabulabog sila. Meaning, nung panahon na yun, tawa nga yung aking barbero di ba, biniro ko, na kompleto na po ng bodyguard yun nung panahon na yun kasi maraming bandido nun Hindi po pwedeng mag-travel lang silang tatlo sa kamelyo, tagi-isang kamelyo, nag-travel sila ng pagkatagal-tagal. Ano po, baka hindi umabot yun doon sa lugar ng ating Panginoong Jesucristo. Na-hold up na po yun nung panahon na yun. Ano po, ang daming bandido nun So, ang eksena po doon, kung marangal kang tao noon, may mga kasama kang tauhan. So, yan po ay, sa bagay, sabi nila, dinidefine lang daw yung importante doon sa eksena. But anyway, sige, sabihin na. Pero hindi sila tatlong hari. At nandatnan po nila ang Panginoong Jesucristo. 2 years old na po ang Panginoong Jesucristo sa lugar na yun. Na po, hindi na po sa sabsaban.
Ang Lucas po ang nagpapakita, ito po yung Synoptic Gospel, ng gabi mismong ipanganak ang Panginoong Hesukristo. Yung pong mga pastol, sila po yung nandun sa sabsaban na nakakita. No? At logically, alam niyo po sa Israel, ang buwan ng mula Nobyembre hanggang Pebrero, taglamig. Taglamig. And there are times pa nga po nag-i-snow. No? Yan po yung mga biblical facts yan and historical facts yan. Hindi po gawa-gawa ni pastor yan. Ano po, hindi po ako pastor-pastoran. And kaalaman po yan na nandyan ang katotohanan kahit kompleto na po internet ngayon. Mag-research kayo. No? Wag na po encyclopedia kasi obsolete na nga encyclopedia. Internet na po. Ingat lang po kayo dun sa isang site, hindi ako pwede magbanggit. Marami daw pong mali na mga data. O hindi ako pwede magbanggit, baka ma-libel ako dito. But anyway, per backgrounder, makikita niyo po, doon sa sabsaban, baby talaga si Jesus. Yun ang malaking kaibahan. Doon sa Matthew 2, bata na po siya. No? Babe and young child. Magkaiba po yun kung marunong ka pong umunawa. No? At kung hindi ka magpapatuloy magpalinlang sa mga tradisyon na aral, kaya nga, the truth shall set you free. John 8:32 po yan. And then, klaro po na, well, sabi nga nila, bibihira ang magpapastol ng taglamig sa labas. Kaya nga po, naipanganak ang Panginoong Hesukristo sa sabsaban. Kasi wala doon yung mga hayop sa loob ng sabsaban. Common sense lang po, ha? No? Pero yung material na senior ko sa inyo dati, it doesn't really naman mean na there's a possibility. It's December there, kinaya ng mga tupa sa labas no, ng gabi, ng malamig na yun, baka makakapal naman daw ang mga ng tupa, no? Yung mga pastol, baka 3 ang kanilang jacket, no? Yung gano'n suot-suot. So, bahala na kayo bumuhay ng mga kwento. But the common sense there, hindi nyo pwedeng pagsamain yung 3 hari kasama doon ng mga pastol sa sabsaban. Malaki pong difference yun. Pakibasa po ang Biblia at pag nagbasa po kayo, lalo na sa mga baguhan, hinihikayat po namin kayong malaman nyo ang mga katotohanan ng salita ng Diyos. And why am I sharing this now? Pahabol po para may idea kayo na hindi tayo para magkaabala sa 25, no? Kasi po, yung 25, kung tataguriin talaga at sasabay kayo, kayo yung isa sa mga nalinlang po ng kanilang kapanahunan. Balik ako sa isang historical fact again. Very clear, at that time, the Roman Empire was in power. Okay? Sila makapangyarihan ng panahon na yon nang ipanganak ang Panginoong Hesukristo. And then and there, at that time, hanggang sabihin na nating magkaroon na ng persecution ang Christianity. Naalala nyo yung panahon na yon na ang mga Christians ay pinapatay sa Rome, pinapakain sa asong ulol, leon, sinusunog doon sa Colosseum nila. There was that persecution na i-deny mo si Jesus Christ as your Savior. No? Kaya ang Christians yung nagtatago. And paulit-ulit si Pastor, until such time, si Emperor Constantine ang dumating sa pag-ahahari niya, and then si Mama Helen daw niya, nagpunta, no? Hindi ni Sister Joyce, mama ni Emperor Constantine, Mama Helen, nagpunta sa Jerusalem para hanapin pa yung cross na yon ni Lord. Those are historical facts or history already. And then, siyempre lumaganap ang Kristyanismo through Constantine. Sa isang paraan, paulit-ulit din si Pastor dito, lalo na sa mga baguhan namin, pinapa-emphasize ko lang yon. In Acts 11:26, they were only just called Christians. So, lumaganap yung Christians na yan, nadala sa iba't ibang lugar. And mind you po, si Pablo po ang nakapunta sa Rome, hindi po si Pedro. Kaya nga,
medyo hanapin niyo po sa Bible na si Pedro ang nagpunta sa Rome. Si Pablo po, no, si Pedro na natili lang po yan, nandiyan lang sa lugar ng Jerusalem. Andun po kasi yung mga forefathers na yan eh. No? Wala kayong mababasang nag-journey si Pedro pumunta sa Rome. Anyway, gumagalang po kami sa iba't ibang pananampalataya. But what happened, what transpired, they're in power. Sabi ni Constantine, hindi na kayo ipe-persecute, hindi na kayo papatayin, pero you have to join this faith. Ano yung faith na yon? Kasi ang word ng Katoliko, it's a Latin word, meaning universal faith in our Lord Jesus Christ. So at that time, yung mga Christians na, hindi ko naman pwedeng sabihin, nalinlang ni Constantine, kasi Constantine, namamagitan pa sa kanyang kaalaman, hindi siya talaga yung na lumago ng talagang binitawan ng lahat kasi he was in power. No? Sabi niya, dahil nasa Rome kayo, dahil under kayo ng Roman Empire, yung faith ninyo, illegal natin, pero tatatakan natin ng Roman, yung inyong Catholic. Okay? So, na-define po yun. 312 AD after death. Sa pamumuno ni Constantine, nabuo po. So, ang Roman Catholicism po ay founder si Emperor Constantine. And then, naipalagana po yan sa Europe, powerful sila nadala sa Spain, and then nadala naman ng Spain sa Pilipinas, di ba? Ha? That's history. Mag-aral po kayo. No? And then, here goes now, no? Yung concept ng dinadagdag ni Pastor para mas alam natin yung essence of Christmas. Bakit 25, Pastor? During that time, yung mga Christians na hindi nag-join dun sa Roman Catholicism na yun, kasi in Rome din, no? December 25, sineselebrate nila, related sa message ko mamaya, ang isang feast na tinatawag nila. The Feast of their sun god. Ginagad ng mga Romans yung sun ng panahon na yun. At ang tawag nila sa sun na yun, ginagamit nyo yun sa Scrabble, Ra. R-A. Okay? No? Yan po yung mga katotohanan po yan na words. The meaning of Ra is sun, God of the Roman Empire. No? And sinicelebrate yun every December 25. Now, dumating nga yung panahon ng Roman Catholicism. So, sila naman, pwede natin i-acknowledge, sila naman na nagpasimula niyan. Yung mga hilaw-hilaw pang Kristiyano noon, sinabayan nila sa kanilang doktrina. Okay? Na instead na mag-celebrate kayo ng December 25 dyan sa Sun God na yan, S-U-N, dito kayo, sa December 25, sinabayan yan. Kaya nga yung first Christmas, yung Mass for the Mass. Without Christ, yung Mass, yan yung sangkatauhan noon, nung time na yun, in the time ni Constantine. Anong issue doon po? Ito yun. No? Dito kayo mag-celebrate kasi tinatakan nila December 25, ang Savior is born. Yan. Ginamit nila yung Luke 2, that a Savior is born. Jesus Christ, the Son of God. Son God and Son of God. Biruin nyo, no? Developmental yan, no? Na mga pangyayari. Dapat alam natin po yan. Lalo na po yung mga baguhan. Para sakali mapalaya na po kayo sa mga tradisyonal na kaalaman, mga pinaniwalaan na hindi po totoo. Kasi, yes, alam nyo, kahit nga yung nasa batas, nandiyan Sister J ngayon, ignorance of the law does not exempt us. Ano po? No? Kailangan alam mo lagi yung dapat. At lagi nga paulit-ulit din si Pastor na paalaala sa mga brethren. When the Lord says, you are full, ang word na full po, kahit sa Proverbs, dalawa. Full ka kasi ang full, alam mo yung dapat pero hindi mo ginagawa. Hangal ka sa Tagalog. Okay? Pero yung matalino, kaya nga tinatawag silang wise, alam nila, sinusunod nila yung dapat, yung tama.
So kung alam mo na yung dapat, pero hindi mo yun sinusunod, ang tawag sa iyo, hangal ka. You are a fool. Ano po? And nakakalungkot siyempre yung mga words na yon. But anyways, sabi ng Proverbs, ang matalino, nagpapatuwid po. Kaya, wag na po kayo mahiya. Kahit sabihin nyo, kinatandaan ko na ito. Kasi mamaya gagamitin ko to sa ilustrasyon eh. This week, nung pong last Friday, muli nakaharap ako ng matataas na tao. No? And laman na laman ng aking mensahe ngayon ito. No? Yung wisdom nila, yung philosophy nila, ay napakalayo sa kaalaman na meron tayo sa salita ng Diyos. No? Liban na lang, nakakalungkot, paulit-ulit na lang tayo dito eh. Kaya maraming kulto, yan, nabansagan nga tayong kulto eh. Kaya maraming kulto. Kasi napapaniwala nila yung mga mangmang nilang membro. Kasi paulit-ulit din si pastor dito, katulad ng isang baguhan nating kapatid. Kapatid, di ba meron kang brain? May brain ka, di ba? Kaya binigay ni Lord yan. Para saan? Para gamitin, di ba? Na mag-isip, umalam, no? At sabihin nga, on the concept talaga, para saan yan, gamitin mo yan, papagalawin ng katawan mo, yung sa brain mo yan, dyan galing yan eh. Lahat ng concept, galing sa brain natin. Para gumalaw tayo, sumubo, kumain, etc. But, papasok po ako ngayon, may prelude kasi, inumpisahan ko kayo ngayong December, kasi who knows, ulitin ko po yung aking pep talk kanina bago kami kumanta ng mga workers. Resume na po ang giyera sa Israel. And anytime, hindi na po sila mapigilan ng US. Yan. Yan na yun. Yung pinost ko, I hope nagbasa kayo, hindi sila mapigilan ng US. Tuloy na naman ang bakbakan, sabi nga. And ang makakapag-covenant lang talaga ng peace ay ang Antichrist. And anytime yan, sabi ko nga, mabuti pa ang Antikristo, nagpiprepare. Nagpiprepare for the coming of the Lord sa Battle of Armageddon. Inihanda na ng Antikristo ang kanyang mga forces. Diba? Ang Gog and Magog. Yang Russia and China. Yan. Ha? They're so powerful now. No? And ang US, sorry to say, ay nagwi-weekend. Yan, yung latest kong post kahapon, weak na ang US. Pabaksak na. Kasi, yun talaga mangyayari, liban sa hindi na sila papakinggan ng Israel, magiging one na ang Israel sa paglaban. Grabe, no? Tingnan niyo yung issue. Matapos nilang makuha lang yung, gusto nilang makuha ang hostages, ang dami, yung mga prisoner, palit sa hostages. Binalik lang nila yung ilan, ngayon may hinuhold pa sila. Tapos, sila ang nag-break ng ceasefire, hindi Israel. Kaya nga, doon sa post ko kagabi, tignan ninyo kung ano ba ang tinutulong ninyo. Ngayon, pinapaliwanag ko. No? Again, sinisiraan na naman ng Israel. Tayo ay dapat tumutulong talaga sa bansang Israel as Christians. No po? We really have to share. Labanan niya anti-Semitism na yan sa mga paligid natin. No po? And siguro ang logic na lang, pwede nyo tanungin doon sa mga galit pag may nakaharap kayo dyan, ba't ka ba galit sa Hudyo? Di ba? Wala naman, ikaw, dapat pakialam dyan. Kami, Kristiyano, may pakialam sa Hudyo. And pag napaliwanag niyo yun, na ang mga galit sa Hudyo ay galit sa Diyos. Literally.
from time immemorial, di ba? Satan ay galit sa chosen people of God. Kasama tayo doon as of now. So lahat lang po yan, nililay ko lang po yung mensahe ko this coming mga December, preparatory sa eventuality. This might be our last Christmas holidays. Yan, hindi natin alam eh. Enjoy it with God, family, ministry. Although nagpapatawa si Pastor last Sunday, huwag naman kayong magmadaling magpakasal, huwag naman kayong magmadaling, oy, thank you Lord. Bakit hindi mo pa dinidinig nung mamatay na yung asawa ko para makapag-asawa pa ako ulit? Kasi dadating ka na eh. Wag po. Ganon, ano. Just let it, sabi nga, let it, kung sa isang sikat na mang-aawit dati, let it be. Diba? Kasi, as I move now, I hope, dyan na sila Ma'am Jane. O, sige, Ma'am Jane, I'm reserving may mga verses para mamaya may ipopost mo. There is this again study of a synoptic event about yung panahon na ito, kasiyahan, feast, celebration, etc. In the Bible, there are these two parables na binanggit ang Panginoon. Number one mainly is yung tinatagurian pong parable of the wedding feast or wedding banquet. Bahala kayo umingles. Banquet or banquet. Bahala kayo. There is also this parable of the Great Supper. Yan. No? This declares one significant event sa mga kumikilala sa Diyos. And you know, systematic theology po, sisingit si Pastor. Thank you, Lord, for the wisdom, yung enlightenment. Dahil kung tingnan lang natin, nung piniprepare ng Diyos ang Israel back to Exodus 12, yan po yung background. Exodus 12. The Passover. Pinaprepare sila ng isang mabilisang seremonya. Kasi ilalabas na po sila ng Diyos, ililigtas sila mula sa pagkakaalipin nila sa bansang Ehipto. No? So, the Passover was declared there, Exodus 12, pakibasa na lang po, assignment. And then, nire-relate ko po yan kasi dito sa babanggitin ng Panginoon sa mga ilan nating pag-aaral. The preparations was there. And pansinin ninyo, paulit-ulit si Pastor, yung timetable. From Adam and Eve to the new chosen generation, Israel, Jacob at that time, that's 2,000 years. And from Jacob, Israel, to another 2,000 years, that's 4,000 years, di ba? Per mga theologians, mga matatawag nating ng Hebrew theology. Then, that's 4,000 already nang dumating ang Panginoong Hesukristo. And from the time na umakyat ang Panginoong Hesukristo, His resurrection, and that we will be celebrating mamaya sa ating pong breaking of the bread, ay, another 2,000 years ang lumipas na. Year 2023 na nga po eh. Umextend na ng 23 years. Dati nagkatakutan na sa year 2020 kahit ang mga Christians eh. Dadating na si Lord. Wala pong nakakaalam. Di ba? Naalala nyo, nagkatakutan ng Y2K na yan, nagtaguan sila ng mga sardinas, mga si Lord po nakakaalam kailan siya babalik. At din po ang focus namin sa inyo sa taon na ito, timely na sige po, galit ang demonyo, dinidisturb tayo. Sige. Sabi nga, the issue there is
6,000 years, and sabi ng mga theologians po, in between ng 6,000 years na yan, bago mag 7,000 years, is the Great Tribulation, yung 7 years. So either nandun tayo, sa timetable na yon, hindi naman na tayo nagbibilang, but what is transpiring now, kahit itong nangyayari sa Israel, since nang i-establish sila ng Diyos as a nation in 1948. Yan. Ha? Nang ibalik sila after World War II, di ba? Sa lugar na yun. Nang ibalik sila nung panahon na yun sa templo nila noon, and ngayon tinatayo na daw nila, ano na sa architect nila yung third temple, no? Na tatayuan naman ng Antikristo. If you would read that in Daniel 9, Revelations 13, and syempre, in 1 Thessalonians chapter 4, susulput po yung Antichrist na yun. Mag-ahari siya, and ipapatupad niya yung paraan niya para agawin, yung pwedeng maagaw pa mula sa Panginoon, at madamay niya. So, you see, yung pinagawang paraan ni Lord na yun, nandito, ipipresent ko lang. Kasi mahalaga ito eh. Katulad ngayong umaga, it's our first Sunday. Sa inyong mga tahanan po, please prepare your mga elements, tinapay, juice, water, whatever, pandesal. Ma'am Joyce, may pandesal ka ba dyan kanina? Tayo ha, mamaya. Tiran mo ko. Inaalok ako ni Ma'am Joyce kanina pandesal eh. Maaaga yung workers natin dito eh. Sige po, magsasalo-salo tayo mamaya. Ano ba? Paki-prepare. It's not needed eh. Yung ibang church masyadong literal eh. Kailangan meron tayo nung without yeast na tinapay. Gawa tayo ng ganun. Preparatory. Okay naman yun. Wala naman akong dinidisagree doon eh. Kailangan talagang wine ang papainom natin sa mga miyembro natin. That's hula balu. You know, these two elements, the bread and the wine, are just symbols of the body and blood of our Lord Jesus Christ po. Anything can do as long as your heart, sabi ko nga sa inyo sa John 4, is really there to worship God in spirit and in truth. Yun po yun. Yung laman. Hindi yung props. Hindi ko lang na-post eh. God bless you, yung mga magaganda natin ditong miyembro. God bless you. Mamaya nyo lang tignan yung memes na ipopost ko. God bless you kung maganda ka daw, iniiwan daw magaganda eh. Iniiwan. Tinitignan ko lang kung sino yung mga current events dito. Iniiwan daw yung magaganda. Ingat-ingat kayo ha, ang mga magaganda nating miyembro. Ingat-ingat kayo. Iniiwan daw yun, yung magaganda. Kaya mag-iingat ka Oo. Oo, yung mga nag-aangkin na magaganda kayo ha. Ingat kayo. Kasi ngayon, at ikakasal nga daw siya sa iba. Diba? Kawawa naman. Kawawa. Kaya sabi ko last Sunday, di ba? Huwag kayo magdi-declare girlfriend, boyfriend. Kawawa kayo. Iwanan kayo pag hindi yan. Yan naman pahabol doon, sister, ha? Pag wala kay Lord. Ayan, ha? Pag wala kay Lord, yun ang buhay nila. No? Yun nga na kay Lord na eh. Masakit pa ulo rin eh. Kung na kay Lord. No? Kung na kay Lord. Pero at least may hope ang na kay Lord. Kasi lalago yan. Kung totoo ha, kung totoo, lalago yan. Now, with the two parables na binanggit ni Pastor, let me now just also commit bakit ito ang gagamitin kong key verse. Sa dalawang parable, I would like to use Luke chapter 14. Siyempre, Ma'am Jane. And sabi niya dyan sa verse 15, And when one of them sat at meat with him, heard these things. So, pakibasa na lang po. He said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. Today,
is our first Sunday. I-relate ko po yung mensahe natin. Ganyan po dapat kasama ng tema, kaya nga mga leaders ng ministry ito, pinapaalalahanan ko, ititema natin lagi, no, ang ating mga mensahe. Katulad ni Pastor, last Sunday, tinema ko yung oil. Ngayon naman, ititema ko yung breaking of the bread. No po? Para ang mga brethren natin, nadadagdagan. So, this morning, pakisabi sa mga katabi, you are blessed. Sige nga po, sa inyong mga tahanan, you are blessed. Why? Why? Why are we blessed? Bakit tayo pinagpala o bakit tayo papagpalain sa takdang panahon? Because someday, in the kingdom of God, we will eat that bread. Gusto niyo tikman yung mana? Yung mana na yon? Matitikman natin yon, yung bread of angels na yon sa takdang panahon. Pero there is this another kind of bread na binabanggit dito. Hindi natin alam kung ano ito. Ano po? Hindi natin alam kung ano ito. No? Kanina nga, masaya na ako doon sa inaalok ni Ma'am Joyce na pandesal. Hindi natin alam kung anong klaseng bread ito. Ha? So, let me now more expound. Kasi magbe-breaking of the bread tayo eh. Very simple lang mensahe ni Pastor. Kasi sabi nga doon, nung kausap ko nung gabi, tandaan niyo po ito, galing nila. Ang mga issue nila patungkol sa, siyempre sa arts. Di ba? Nakita niyo yung posting namin, naimbitahan po kaming mag-asawa, supposed to be, pero hindi nakasama Sister Michelle. And then, driver bodyguard na naman ako ni Dia. Preparatory ng kanilang mga preparations, then paalis, papuntang US by next year. Nakaharap namin yung matataas na, at yung pong isang yon is now nominated, will be nominated as one of the national artists for the arts. Siyempre, no? Ang laki ng mansion niya, isang bloke nung subdivision na yon na pinuntahan namin. Grabe. Talagang kung ikaw ay walang Spirit of the Lord, pwede kanyang maingganyo sa kanyang doktrina. Kasi yaman, big time, di ba? Makaharap mo. Mas mayaman ang Diyos ko sa kanya eh. Ang Diyos ko lang nagbigay sa kanya ng mansion na yun eh. Di ba? Okay lang yan. Meron akong sarili kong mansion someday, di ba? Alam nyo? In my Father's house, di ba? Are many rooms or we term it mansion. Meron tayo. And hindi tayo para malin lang. Kasi lagi kayong, sabi ko last Sunday, aalukin ng Diablo. 5-5 lang, binabargain. Di ba? 5-5 lang. Kung ano-anong tukso para bitawan ninyo ang inyong pananampalataya, para ipagpalit ninyo ang kaligtasan na atin ang tinamasa. Yan ang kanyang panlure. Di ba? Balik ako lagi sa Luke 4, Matthew 4. 3 yan eh. Yung lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life. Yan yung 3 laging iaalok sa atin. Kaya beware. Yan 3 yan. Pag kayo ay inaano na ng demonyo dyan sa mga inoopera ng bagay sa 3 bagay na yan, lust of the eye, lust of the flesh, and the pride of life, medyo kwidaw tayo dyan. Hindi din kami exempted. Kahit si Pastor, mayroong mga ganyang. And then, talaga lang ako, Lord, thank you for your spirit is upon me. Kaya kong sa mga taong ito. No? At magalang ako. Ang ganda nga ng issue namin dun eh. Humble lang ako. Alam nyo, for God's glory, kahit yung table, mapansin ninyo. Yung mga co-artists na kasama ni Dia, nag-uumpukan. Siguro, grupo nila yun eh, from somewhere in Batangas. Ganon. Kami ni Dia, simple lang, pumesto kami dun sa isang tabi lang na lamesa. Alam nyo, nag-upuan dun sa lamesa namin. Hindi dito rin yan sa Luke 14. Huwag kayong uupo sa pwesto ng mga matataas. Hayaan nyo na tawagin kayo. Hindi nga kami tinawag eh. Kami ang pinuntahan. Kami ang inupuan. No? You see the big difference there? The Lord exalts the righteous. Diba? Hindi kami para palipatin. But every time na mayroong silang picture taking, group picture, sama po kayo. Tinatawag kami. And hanggang doon sa ending ng pirmahan,
nakalagay doon, pansinin nyo, di ba? Support of artists. Sabi ko, marunong naman kasi ako eh. Sabi ko, ano lang po ako, pang-artist po yan eh. Hindi po, support nyo yan. Hindi naging artist na rin ako ngayon, nakapirma ako doon. Pero kung titignan mo yung logic, di ba? Yun eh, ano ng support ang mga artist na yon. Okay yun. Tahimik lang ako. Ang talino nun, ang kausap ko. Then, along the way, sumingit lang ako ng ilang bagay. Pang-spiritual. Then, later times, tahimik lang din. Hanggang ending, natuwa ako kasi hinintay ko si Dia sa CR. Nakatayo lang ako doon sa may hall na yon. Siya yung lumapit sa akin, di ba? Sabi sa akin, hinatak ako kasi matanda eh. So, akin lang siyempre, hinatak ako. Doon sa malaki niyang frame, hindi ko pala po na ipopost, no? Kasi nandun sa Facebook niya eh. Kaming dalawa. May picture po kami na isasama ko. Kaming dalawa. Pinakunan doon sa anak niya. Hanggang lumabas si Dia. And then, siyempre, mga huling pahabol na usap. And then, sabi ko, sir, if you'll be somehow be around sa South, Santa Rosa, ito po, I have my card here. Diba? Pakakita niya, nabago na ang tawag sa akin. Na po, reverend na. Hanggang makauwi kami ni Dia. Puro reverend na naririnig ko sa kanya. You see, yung principle ng you're just being humble. And then later times, makikita niya kung sino ka. No? Siyempre, that's for God's glory po. No? Yun yung dito, part yun ng lesson sa Luke 14. Pero hindi ako doon, nag-illustrate lang ako ng experience namin this week. No? Na nandito yung katotohanan na yan. I-exalt ka ni Lord. Hindi mo kailangang, although yun nga eh, sa iba naman, pag ini-exalt ka ni Lord, ayan, tawag na naman ni Dia. Pa, hindi ba tayo baka atribida dito? Sabi ko, hindi. Tayo ang pinuntahan eh. Diba? Alam niyo yung atribida, yung lagi kang bida eh. Diba? That's God's exaltation. Tuwan-tuwa si Dia kasi yung pinakang president nila, going back ngayon December 5, just in case, ma'am, God bless you, ma'am, you know, our pep talk then there. And then, yung soon-to-be na magiging national artist for the arts, yung matanda na yon. Galing. Very sharp pa, 80 years old. Very sharp. Yung kanyang 10 doctrines of benchmark nung kanyang dinadalang dangal lahi na, yan. Siyempre, tinataas ko naman po yung inyong moral value na gustong mangyari. Pero I declare now, it will not happen because only the Word of God and our Lord Jesus Christ. Of course, He is the Word of God. Diba? He is the Word of God. He is the incarnated Word of God. Yun lang po ang solusyon. Sa problema ng, hindi lang po ng Pilipinas, hindi lang po sa ng antas ng sining, but sa buong mundo. Bakit ko po binabanggit ito? Dadagdag lang po ako ng ilang bagay. Yung emphasis ko po dito, yung halaga ng imbitasyon. Kaya sabi ko sa inyo, kanina, sabihin nyo talagang, we are blessed dahil imbitado tayo. Hindi lang kami imbitado ng matataas na tao. Ako, kumakaharap ako madalas ng matataas na tao, di ba? What a privilege pag ikaw yung imbitado. And next week nga, meron ulit akong imbitasyon. Ang tataas na tao yung nando doon. Pero iisnabin ko kasi may mas priority ako next week eh. No? Alam na yun ni Sister Michelle, meron kaming commitment na mahalaga. But matataas na tao yun. So siguro pag babaguhin ko yung commitment ko, unahin ko yung sa matataas na tao na yun. Hindi po. So be it. May nauna sa schedules ko eh. Di ba? May nauna. Okay. Kasama po nung
concept na ito, yung invitation, no, from the Old Testament to the New Testament, yung mga feast na yan, dami. Diba, wedding feast sa Cana ng Panginoong Jesucristo, sa Old Testament, maraming feast. Feast of the Tabernacles, etc., etc. Magbasa na lang po tayo ha. Hindi ko na pagkakahabain. Basta dinideclare ko lang po dito, kahit yung mga nanonood sa amin, read your Bible po regarding, yung tema ko about mga feast, yung diriwang, kainan, di ba? Feasting, sabi nga, kami naman dito, fasting, no? Pero ang church natin, madalas feasting eh, di ba? Kaya makikita nyo, ang posting natin lagi, every Sunday, puro, sabi nga ni Sister Ningning, busog-lusog. Di ba? Busog-lusog. Kasi, baka nga dapat tanggalin na natin yun kasi laging nakikita, kumakain tayo eh, tanghalian eh. Well, we celebrate. We celebrate our lives. Kailangan pakainin ng manggagawa. Busog po ang mga manggagawa dito, walang budget-budget. Ano po ang si Mayor dito? Reimburse ng reimburse. Yung ibang churches, padala nyo sa amin yung mga resibo nyo, i-reimburse namin yan. Basta manggagawa kayo. Sasagutin namin yung mga, kung hindi kayo nakakakain ng maayos. But anyways, foremost is what? Ito ang pinakang matindi. The Last Supper. Yan. Pero ako dito, mamaya, babalikan ko itong great supper na ito. Dito muna ako sa 3 synoptic gospel about the Last Supper. Yan, kasi be-breaking of the bread po tayo ngayon. Yan. So, nakarelate ako ha. Hindi ako chapsoy ha. Hindi ako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos, kung ano-anong lahok. No? Yan po ang paggagawa ng outline. No? Ha? Hindi kopya sa internet. Hindi gawa-gawa ng mga pastor-pastoran. True to life po. Ayan po. And I hope may encourage ko po kayo. Yung mga nakaasa lang sa daily bread, nakaasa sa mga kung anong commentary, wag po, magbasa kayo ng Biblia ninyo. Kakausapin po kayo ng Panginoon, ng Word. Rerema po yan sa inyong mga puso. Papatalinuhin po kayo. Gagabayan kayo ng Holy Spirit. Yan. No? And when you speak the Word, maiko-communicate nyo po yun ng tama. Maipapaunawa nyo. I hope sa mga baguhan, nakakadagdag kami sa inyo ng kaalaman, ha? Hindi namin to gawa-gawa. These are all biblical facts. Now, these are the 3 synoptic Last Supper. Or tiniterm nila Pablo in 1 Corinthians 11 as the breaking of the bread. Okay? Bakit? Ano po yung sinisimbolo ulit? Nag-alay po ang Diyos ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya nga paulit-ulit si Pastor. Ang December po, sige na, sige, unawain namin kayo. Taon-taon pinapanganak ang Diyos? Hindi po. Minsan lang po pinanganak ang Diyos. Ang Diyos kailangan magsakatawang tao. Bakit kailangan ipanganak ang Diyos, Pastor? Kailangan ng Diyos magsakatawang tao para maisakatuparan yung fulfillment ng prophecy na ililigtas ng Diyos mula doon sa mga pag-aalay na yun ng the Lamb of God na sinisigaw ni John the Baptist. He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Ito na, nangyari na. Ano po? Iaalay niya ng gabi na ito sa Last Supper ang kanyang buhay. Bakit po kailangan? Pag December daw po, kasi pinapanganak ulit ang Diyos. Hindi po. Minsan lang yun. Ano na po yun? Done deal na yun. No? Paniwalaan lang ninyo na may pinanganak na tagapagligtas. Yun ang pinaniwalaan ng mga pastol. Yun ang pinaniwalaan ng mga magi. Ano po? And yun ang pinapaniwalaan ng sangkatauhan na tunay na kumikilala. No? Hindi essence lang ng kaalaman. But yun yung nasa puso. Bakit po? Kailangan ng Diyos magsakatawang tao, pansinin ninyo, kasi ang Diyos ay Diyos, hindi siya mamamatay sa baguhan, hindi siya mamamatay, Diyos siya. Kailangan niya gumamit ng katawan ng tao para ang Diyos ay mamatay.
para magkaroon siya ng dugo at laman, maialay sa kapatawaran ng sangkatauhan na sinisimbolo po ng tupa na yon sa lumang tipan. Nang lagi nilang inaalay yung tupa na yon, no? Yung tupa na yon. But once and for all, sabi ng Hebrews 7, Christ died for our sins. Done deal na po yun. Ang gagawin na lang po natin, pagkakaingatan po natin ito, papahalagahan natin ito, kaligtasan na ito. Dahil meron na pong new na naman na events na mangyayari. And ano yung events na yon? Someday, di ba? Balik tayo sa tema natin last year. We will be there in the wedding banquet na binabanggit. Mas pinirepair ko po yung Luke 14 kaysa dun sa wedding banquet ng Matthew. Kasi dun sa wedding banquet ng Matthew, nandun din yung kanyang pagpapaalala, but in Matthew 20, sa mga kumukopya po, but prefer ko po yung Luke 14. Kasi here, in Luke 14, nandito po itong Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God. So someday pala, hindi lang tayo dito sa ating center, nagsasalo ng ganito, symbolically, no? There will be a time na makakasalo natin ng Diyos face to face. Wow! Talo pa yung mga artista, mga politiko. Talo yan! Talo yan. Ang makakaharap natin, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. No? And ako nga, okay na ako kahit doon na ako sa dulo ulit na lamesa. Basta makita ko lang si Lord. Di ba? What a privilege for that kind of invitation. No? And why yung emphasis ko na yun? Andito po yung 3 verses na yan para masisinoptic nyo po. Matthew 26:17, Sister Jane. Mark 15, okay? Nandun din yan. Either 7 or 8, bahala kayo. And Luke 22, verse 8. Ito po gusto ko. O, dadagdagan ko na naman kayo ng kaalaman. In Matthew 26, Mark 15, hindi po binabanggit doon sino yung inutusan ni Lord, di ba? Pero, yan sa sister na bago. Kapatid, para mas madagdagan kang kaalaman, ang inutusan dito ng Panginoon pala, si Peter and John in verse 8 ng Luke. Doon nyo lang yan mababasa kung nagbabasa kayo. Okay? In Luke, again, 22 verse 8, Peter and John. I-prepare ninyo yung pagrarausan natin ng Passover. Yan. Ganda, no? Nadagdagan po ba kayo ngayong umaga kung sino yung inutusan na yon? Na pag may nakasalubong kayo, may dalang jar, sundan nyo yun kung saan bahay niya. And then pag nandun na siya sa loob ng bahay, sabihin nyo, dyan si Master magpa-Passover. Galing. Galing ng Diyos. Walang makakaalam kasi nung panahon pa lang yun, dahil omniscient ang Diyos, talo tong mga grupo namin, talo tong NICA ng Pilipinas, talo yung CIA ng US, talo yung Mossad ng Israel, napalpak nga yung Mossad ng Israel Liban na lang talaga, sinadya na nilang pasukin sila para masimulan na nila yung matagal na nagyera dapat para ubusin na yung Palestino. On the other side ng Saywara, may ganong issue kasi, na alam na daw ng bansang Israel yan na lulusubin sila Pero inalaw nila para talagang literally matapos na. No? Matapos na. Ang ganda ng katalinuhan ng Diyos. He's omniscient na. Kita mo, grabe yung intelligence, no? Sino yung may dalang jar? Alam nyo ba, nabibihira ang lalaki na may dala ng jar ng panahon na yun. Babae lang po ang nagdadala ng jar ng tubig sa kanilang mga tahanan.
Ayan. Trivia, tanong niya sa mga pastor-pastoran kung alam. Hindi yan alam. No? Cultural yan eh. Mga babae ang nagdadala, nagbubuhat. Kaya nga nung panahon na yun, yung panahon ni Rebecca, di ba? Yung bodyguard ni ang tumulong. Kasi mga kababaihan ang nag-iigib. Sa probinsya pa, ma'am, nangyayari pa ba yun? Kababaihan pa ba nag-iigib? Hindi na kasi daw, mga gentlemen na ang mga ngayon. Di ba? Hindi, sige, wag na yung igib. Mga gentlemen, pinagbubuksan niyo pa ba? Kel, pinagbubuksan mo pa ba ng pinto? Pero pag isasara na lang. Wala na, bukas-bukas. Yung upuan, inuusog pa ba? Ninong Coco? Brother Nerio, inuusog pa ba natin mga upuan? Papaupuin? Alam nyo, nandun sa picture ko, sayang eh. Grabe, sir, let me just illustrate you. Grabe kayo magmahal sa inyong misis, si Ma'am Divine. Kasalo namin. Ang sweet pa rin nila. Sinusubuan pa rin niya. Alam ko, hindi pakitang tao yun. Talagang ganun sila. Alam niyo, may dementia na. No? Then, na nakakantahan na yung si Elvis Presley of the Philippines, nandun eh. Nakita nyo? Tsaka yung nanalo ngayong nakaabot sa grand finalist na singer, di ba? Yung mag-asawa. Andun yung picture namin na hindi niyo napapansin yon. Hindi ko na lang, hindi ako mahilig sa mga showbiz eh. Kasi nakakantaan na sila doon. Tumayo yung mag-asawa, kala namin kakanta, sabi, biniro ng anak, ma, kakanta ka ma, kasi inaano nila, pinapractice pa kasi nagde-dementia na. Tawanan lahat kasi, hindi magsi-CR. Dala-dala nung, alalay. Birin nyo. Ma, di ba, sinusubuan pa naman pa rin kita eh, di ba? Nag-aalaga ka kay Aya. Sinusubuan pa rin kita. Hindi magbabago yun. Wag lang may Miss Universe na yun nga. Siyempre, di ba? Sabi ko nga sa inyo hero, napakaganda po na ma-define nyo. Ngayon, meron akong dadagdag ko lang before I end up. Systematic theology to ha. Alam ko safe naman ako. Peter and John. Alam na ang naging kaibahan ng dalawa. Pareho silang kasama ng Panginoon, pareho silang pinirepare ng Panginoon. Diba? Anong after effect sa dalawa? Ha? Sa baguhan, si John hanggang sa paanan ng Panginoong Jesucristo nandun na natili sa krus ng Kalbaryo. Si Pedro, anong ginawa? Alam niyo na. Pero hindi ko para i-prejudge. Pinapakita ko lang yung cause and effect. No? Yung cause and effect. Silang dalawa yun, Verse 8. Pinaalamanan ng Diyos ng ganung katalinuhan niya, pinaprepare niya. What happened? So, it's okay. In the ministry, ganyan din. Meron talagang John, may Peter. Pero ako, meron akong Paul na laging ina-acknowledge. Marami ding ipapaluwanag si Paul. In 1 Corinthians 11 na yun, itatabi ko muna. Baka naman gustong gamitin ng ibang leaders, okay naman. Yung kay Paul na yun, yung sa breaking of the bread. Grabe. Diba? But today, I'm speaking muna of the great supper or the great banquet na mangyayari sa takdang panahon. Today, literal, ma'am, can we have now the elements? Today, literal, na nagsisimbolic tayo kumain ng bread. Pero can I define this now, this morning? We are blessed na someday,
Someday. Hindi na nailalagay yung table natin, ma'am. Sige lang. Someday, naintindihan ko rin si Ma'am Ningning sa dami ng kanyang intindihin. Yung mga preparasyon, yung lamesa natin dito, ma'am, nawala na. Oh, may maliit tayong black table dyan, di ba? It's okay. Gusto ko lang mapili. Although, nung time nila, Lord, alam nyo, platform lang sila doon, ha? Wala silang, para silang mga Hapon, Koreano. Mabababa lang na mesa ng mga Hudyo, ha? Ganda rin, eh. Parang ang plano namin yun, eh. Uupo ka na lang din sa sahig. Diba? And pag nakaupo ka sa sahig, sasandigan ka ng Judas. Hindi. Sasandigan ka. Tama. Sasandigan ka ng Juan. Yan. Diba? Kilala niyo kung sino sumandig sa Panginoon sa Last Supper? Si Juan. Siya yung nagtanong. Sino po ang magkakanulo sa iyo? Galing, ano? Yung effect kay Juan. Gaano kaya tayo kahanda na? And make sure, sa Luke 14, paalala, kahit sa wedding sa Matthew 22, paalala, pag hindi kayo naka-properly, di ba? Meaning, yung robe of righteousness na yun someday sa kingdom ni Lord, hindi ka talaga makakakain ng tinapay na yun. Ano kaya klaseng tinapay yun? Oh, excited na kayo malaman yun? Ha? Excited kayo malaman yun? Although, symbolical yun. No? Symbolical yun. Ang ganda pag binasa mo na yung Bible, Lord, meron nga palang tinapay kaming kakainin someday. No? Nakakaiba. Ha? I pray na, na-entice ko kayo. Diba? And, siyempre, mga kanta ng, ito ang tinapay ng buhay, etc. Hindi ko alam kung ano ang inyong breaking of the bread song. But, yun nga, typically, kinakanta nila Brother Bong, Sister Jane yun. Kahit nasa US na sila, no? Kahit pa islang na sila doon. Pero Tagalog pa rin yung kinakanta nila sa atin pag breaking of the bread, pag sila nakatalaga. Grabe, si Peter and John. Sila yung pina-prepare. Pero yung outcome, are we all prepared, mga kapatid, for the coming of the Lord? Are you really excited? Anak, sorry sa mga bata, basta 12 years old make sure si Jesus nasa puso, para makikita-kita tayo, Pero kasi, I'm really sorry, wala akong dinideclare na araw. But the time is imminent. The Lord's coming is imminent. Anytime yan, pag bumanat na ang Israel, binobomba na nila ang Lebanon ngayon, step by step, Panood naman kayong world news. Binabakbakan na nila pati yung southern Gaza, hindi lang yung northern. Tumatarget na sila ng pa-Lebanon. And anytime, yun nga, lumilipad na yung kanilang mga nuclear na airplano na yun. Basta pag sumabog na yung palasyo ni Hadad, just in case, see you in heaven. I'm always standing here, I'm claiming, Lord, sakali this is my last message. I pray wala po akong magiging pananagutan sa mga kapatiran, sa mga makakapanood po ng aming pagpapahayag sa ministeryong ito. We are blessed. Sabi doon, blessed is he who will what? Eat the bread in the kingdom of heaven. Tayo po yung magsalo as I prepare. Worship team, sige. Sa inyo po mga tahanan, antayin niyo po kami, sabay-sabay po tayo magsasalo. Ipapa-distribute ko lang po muna ito and sabay-sabay po tayo magsasalo.